Hi guys, mga kanegosyo, Asenso Cafe Emilia. Magandang araw sa inyo. Have a blessed Sunday sa lahat po. Alam nyo, kauwi nga lang natin, kung nakita nyo last time nasa Hong Kong tayo, alam nyo, kinikilabutan tayo kasi talagang napakaraming mga Pinoy, napakarami kahit sa pumunta. Especially kung araw talaga ng Sunday, talagang grupo sila. Sayang nga lang yung iba nating meron pala tayong kaklase. Shout out kay Christina De Rojas, hindi kaklase ko nung elementary, taga rito rin sa barangay namin. Hindi kami nagkita, nakita lang niya yung video natin last na nandun pala siya sa Central sa Hong Kong. So guys, alam nyo nung nandun ako, siyempre inailibot nga tayo, naawa tayo, nag-isip tayo, ano kaya yung pwedeng gawin ng gobyerno para yung mga nandun talaga ay makauwi na, for good, na marami tayong nakita na ang iba talagang matanda na siguro, nasa 30 plus years na sa Hong Kong. Meron din tayong, siyempre si Miss Jenny nga, magsi 16 years na sa Hong Kong, and then mag-go for good, nagpaplano mag-for good next year, and then magninegosyo, magbabakasa na magnegosyo. Sabi ko nga, bakit hindi muna, bakit habang nandun siya ay nag-start sa magnegosyo. So, ganun. So, ano kaya yung pwedeng maitulong natin sa mga nasa Hong Kong? Kasi nakita ko mga negosyante naman pala sila, nagbebenta sila ng card, may mga nagbebenta ng puto, may mga nagbebenta ng damit sa kanto-kanto, then pag-araw ng linggo, pandagdag kita, ika nga. So, why not kaya ipadala nila sa Pilipinas? Why not kaya mag-isip sila ng mga produkto na pwedeng mabili nila ng mura doon, and then may mga cargo, bakit naman na pwedeng ipadala nila? Kaya lang siguro hesitant sila, kulang sila sa knowledge, kulang sila sa yung bang education or magme-mentor sa kanila. Kaya naman, tayo magbablog para magka-idea sa mga OFWs na nakakapanood dito. Please share nyo sa mga OFW, sa mga nasa Hong Kong, shoutout sa inyo. Pag napanood nyo itong video ito, i-share nyo sa mga nasa Hong Kong, sa mga kasamahan nyo. Hindi lang naman sa Hong Kong, kundi sa ibang bansa. Kasi para sa akin, siyempre pag tungtong pa lang nyo ng ibang bansa, talagang start na ng trabaho, pero may plano, may goal tayo. Hindi naman po pwedeng trabaho ka lang ng trabaho na hindi mo alam kailan ka ba uuwi. Tanungin niyo yung mga ibang OFWs, napakarami dyan, baka sa 10, 2 lang yung pwedeng magsabi, for good na ako ng ganitong taon. Pero 80% nila halos hindi pa talaga alam nila or plano nila kung kailan. Shout out kay Miss Maisy, sa kaibigan ko, Madam Maisy. Yan talagang para kong kapatid, love na love ko yan. So, palagi ko sinasabi sa kanya, umuwi ka na ng Pilipinas, tutulungan kita, magnegosyo na tayo. Pero hanggang ngayon, talagang nasa Thailand pa rin. Okay, shout out sa iyo, ingat lagi, God bless. So, ano nga ba ang paraan? Ano nga ba ang pwede nating suggestions? Ano ba nga ba ang pwede nating maitulong para ang mga tao, lalo-lalo na sa mga OFW sa Hong Kong, ay makapag-for good na? Okay? So, guys, siyempre, pag nagnegosyo, siyempre, wala naman akong kapital. Magpo-for good ako, wala naman akong kapital. Pero, kung magagawa natin ng paraan, kakayanin natin. Guys, ito ang aking suggestion. Palagi namang nakikita natin yung mga ibang negosyante, nag-share talaga sila na. Sabi nila, yung iba nag-iipon. Pagkasweldo, bayad doon, labas, nagre-relax, okay? Kung ano yung matira, yun yung niipon. Mali daw yun. Which is tunay naman talagang mali. Pagkasweldo, ito yung turo ko sa inyo. Let's say, ito na lang, magbigay na lang tayo ng figure sa salary ng nasa ibang bansa na hindi naman talaga kalakihan. Hindi rin naman kababaan. Let's say medyo rate ng mga nasa mga, sabihin natin Hong Kong, rate ng mga nasa mga Saudi, parang ganon. Depende rin naman sa trabaho. Let's say, sir, ang pag-usapan natin, or let's say, mga guys, ang pag-usapan natin, sumusweldo ka, OFW ka, sumusweldo ka ng 30,000 pesos monthly. Guys, yung 30,000 pesos, kung nasa ibang bansa ka, medyo maliit yun. Actually, kung nasa Pilipinas yan, kaya mong kitain yun kung masipag, matyaga, at matisyerte. Pero okay, sige. Ang pag-usapan natin, yung medyo maliit na sweldo ng OFW na 30,000 pesos. Ano ba dapat gawin natin? Ang target natin, makauwi ka in 3 years time. Let's say, pumunta ka ng Hong Kong, dapat ang target mo, 3 taon lang, uwi na for good. Ano dapat natin gawin?
Guys, ito yung aking suggestions, okay? Ito yung pwede natin talagang gawin. Let's say, sumweldo tayo katapusan. Sumweldo, 30,000 pesos. Ano ang dapat natin gawin? Ang 30,000 pesos natin, 30% lang. Save mo na. 30% save mo. Ano ba yung 30% ng 30,000? Meron kang 9,000 pesos ang iisipin mo. O ang isipin mo, nag-ibang bansa, kaya mag-ipon lang ng 9,000. Wala tayong magagawa. Kaya nga tayo nag-ibang bansa. Sabi nga ni Jenny, yung daily needs, kinakailangan masuportahan yung daily needs and then saka pa nga makakapag-ipon. Pero, ang gawin natin, sumweldo ka ng 30,000, nagtabi ka ng 9,000 sa sarili mo. Guys, yung pag-iipon, I suggest, yung pagpapaipon, huwag ipapadala sa Pilipinas, sila mag-iipon. Aminin natin, guys, pag pera, siyempre kahit pa sabihin natin mga magulang, mga kapatid, or kung sino man, iba pa rin para sa akin, okay, pinadala mo na sila ng mga panggastos nila, ng mga pambayad sa ibang utang-utang, mga bills, yung iyong savings, 9,000, i-save mo. So, yung matitira sa 30,000, 21,000, budgetin mo. Magkano ang ipapadala sa Pilipinas? Siyempre, nagkautang ka bago ka umalis, may mga inutangan ka dyan, gas expenses, parang gano'n, babayaran. And then kung ano yung matira, yun yung iyong gagastusin para sa sarili mo. Let's say nagtira ka ng 6,000 para sa sarili mo. Nagpadala ka ng 15,000 monthly kasi kung ikaw naman ay nasa ibang bansa, normally kung ikaw naman ay lalo na yung mga DH ka natin, asambahay naman sila, yung pagkain nila, siguro lumalabas lang talaga sila every Sunday na siyempre chill naman, relax naman para naman makapagpahangin, makarelax kasi sabi ko nga, ang biro ko nga, pag kasi Sunday at DH ka, siyempre kasambahay ka, nandun ka Sunday sa bahay, nakita ka ng amo mo, pwede ka pang mautosan, pwede ka paglutuin, pwede ka mautosan, kasi hara-hara ka lagi eh. So ang siguro ang iba talaga, pag Sunday talagang, sabi nga ni Jenny, talagang excited na sila. Excited na sila every Friday night pa nga lang, Saturday night, of course, excited, baka hindi na makatulog. And then, Sunday morning, talagang parang mga naka-alpas yan ng mga manok ko, parang ganun. So, talagang nag-i-enjoy, nag-i-relax, natutuwa naman ako. Kung pwede nga lang may mga ibigay ako. So, siguro pagbalik natin uli ng Hong Kong, ikot tayo, bigay tayo ng tulong sa mga tagaroon, magbigay tayo, magpasaya tayo, katulad ng ginawa natin kay Miss Jenny. So, again, balikan natin, 9,000 every month ang iipunin mo. Ang target natin, umuwi ka in 3 years. 3 taon lang. Huwag ka na magpatanda doon sa Hong Kong. Huwag ka na magpatanda sa mga Saudi. Huwag ka na magpatanda sa ibang lugar. Awa-awa. Maraming bagay na mawawala na hindi mo na pwedeng ibalik nasa ibang bansa ka. Unang-una nga yung edad natin. Siyempre, hindi natin alam na talagang tumatanda na rin pala tayo. And as we grow older, of course, yung mga parents natin, nag-grow older din yung mga anak natin, lumalaki na malayo sa atin. Ako, meron ako napanood naman nga, yung matanda, sabi nila, anong maubos daw yung pera niya, para siyang kaaway na ang turing, nakakaawa, halos pinapag-aral, lahat mga kapatid. So, para sa akin, pamilya muna. Okay, yung immediate family muna. So, again, 9,000 monthly. In 3 years time, 36 months, nakaipon ka ng 324,000. Ulitin ko, meron kang 9,000, okay? Ilang months yung pag-iipon mo, times 36, meron kang 324,000. Tapos na yung kontrata mo, kasi normally yung kontrata daw sa Hong Kong is 3 years. So, 3 years, isang kontrata nyo, uwi for good. Pilitin sa mga kapamilya natin nasa Pilipinas, kung merong nag-iipon, tulungan natin na mas papaaga ang pag-for good. Huwag niyong abutin ang 16 years. Huwag niyo nang pangarapin niyo, huwag niyo nang paabutin na ganoon katagal kayo sa ibang bansa. Again, ulitin ko. Paano makauwi ang isang OFW, lalong-lalo na yung mga pupunta sa Hong Kong in 3 years time? Sasabihin niyo, tagal pa rin naman talaga ng 3 years. Guys, pag nasa ibang bansa kayo, alam niyo, marami, magtanong kayo, napakaraming mga OFW na 10 years, 15 years, 20 years. And 3 years, so sasabihin mo, napakabilis pa nga yan. So, pilitin mo ka-uwi in 3 years time. Okay? Ang target talaga, 3 years. Kung ikaw ay ikaw yung nagtatrabaho doon, target mo yan. Ang nasa Pilipinas, ganun din. I-target nyo, tulungan nyo yung inyong kamag-anak sa ibang bansa na makauwi in 3 years time. Hindi lang basta makauwi, but for good.
Okay? Ulitin ko, 324,000 in 3 years ang naipon mo. Kung talagang ikaw ay talagang desidido talaga na umuwi, pilitin mo na makaipon ka ng 324,000. Guys, ulitin ko, doon din naman sa sarili natin, huwag natin pabayaan ang sarili natin. May naramdaman, inom ng gamit, ng gamot, kumain din ng ayos, kumain din naman ng tama, kahit pa paano mag-chill din naman. Hindi naman talagang hindi rin, okay? So kahit pa paano rin naman, bigyan din naman ng time ang sarili natin, okay? Pahalagahan ang health. Kasi nga, sabi nga, health is wealth. Ulitin ko, 324,000 in 3 years, makakauwi ka na. Pag uwi mo, ito yung plano natin. Okay? Pag uwi mo, 324,000 i-invest natin sa isang negosyo na ang payo ko kung tayo magninegosyo, guys. Hindi yung kukuha ka ng isang pwesto, pakagandahin mo, bibili ka ng mga tawag dito, ng mga rep, ng mga gamit, kung ano-ano, bibili pa, ayos mo, pinturahan mo. Ang laki agad na magas, 100,000 plus agad, gumastos ka na, mag-start ka pa lang ng negosyo. Para sa akin, ang inyong 324,000, 100,000 lang muna ang ating gamitin. Ang 100,000 na ito, kung tayo magninegosyo, huwag yung may mga fixed asset kaagad, may mga fixed investment kaagad. Kung maaari talaga, para sa akin yung buy and sell lang muna. Mag-isip kayo, ano yung pwedeng i-buy and sell natin dito sa Pilipinas? Kasi yung mga produkto mo, pag naibenta mo, balik na uli yung pera. Unlike yung hindi ka pa talaga kumikita, nag-start pa lang, naubos agad yung 100,000 o 150, konti na lang yung tira. Para at least yung 100,000, na itabi mo pa yung 200,000 plus mo sa bangko, yan ay for emergency, something like that. Kung hindi man maging success, if plan A doesn't work, meron pa tayong plan B, meron tayong plan C. Pero hopefully, ang plan A mag-work. Imagine niyo may savings na kayo sa bangko, may negosyo pa kayo. So, para sa akin, huwag laging isip, paano kung hindi malugi? Magsisimula ka pa lang sa negosyo, huwag laging isipin na malulugi, huwag laging isipin. Tandaan nyo, kung kayo talaga ang may-ari, kayo ang owner, kayo ang nagmamanage, napakadali ng negosyo. Hindi naman ang sukatan ng pagiging successful sa negosyo ay palakihan ng kapital. O parang 324,000, 100,000 na yung kapital, ang liit naman. Wala yan sa palakihan. 100,000 i-invest mo, lumalaki. Huwag mo nang galawin yung savings mo. Yung 100,000, dagdag, palaki ng palaki hanggang sa hindi mo na malayan, milyon na pala ang iyong kapital, milyon na pala ang iyong pinaiikot. So, guys, sana sa lahat ng mga OFW, concern ako, gusto ko po kayo ay makauwi na. Okay, sa mga nakakapanood, challenge ko sa iyo, 3 years. Kung ikaw ay 7 taon na dyan ngayon, wala ka pa rin plano, bigyan mo sarili mo ng 3 years para umuwi. Kung ikaw ay nanonood ngayon, talagang wala pa rin plano, magsimula ka na. Kailangan magsimula, ngayon na, mag-ipon ka. So guys, sana may natutunan tayo. Please subscribe, like, comment, and share. See you again po sa ating next video. Pero sana, kung kayo ay concerned sa mga OFWs, kung ikaw ay nandito sa Pilipinas na panood mo itong video ito, i-share nyo para makatulong. So, God bless, keep safe, kita-kits po tayo. Bye-bye po ba?